how are you? I'm Anaya Munjib and welcome back to my channel for today's vlog. Ayan, mag-general cleaning tayo. What? Kahapon, nag-vacuum na ako ng kwarto namin. Lahat ng carpet, binacuuman ko na. So, ayan yung kahapon na ganap. At akala ko matatapos ko yung mga gawain ko kasi nga maaga ako nag-umpisa. Pero dahil sa maraming mga inasikaso pa sa bahay, inaalagaan pa si Babu, tapos inuutos-utusan pa ako ng mga biyanan ko at ng mga bilas ko. So, hindi ko rin siya natapos yung mga gawain. Ang agenda ko talaga for today is maglilinis ng bahay, mag-general cleaning, lilinisan lahat ng carpet, lilinisan lahat ng mga salamin namin dahil syempre 'di ba, galing tayo sa nakakaiyak na sitwasyon. So moving on tayo. Mag-move on tayo. Gawin natin busy ang buhay natin, ang kaisipan, ang emosyonal, at higit sa lahat, ang katawan. Pagodin natin para hindi na siya makapag-isip, para hindi na siya makapag-isip na umiyak dahil pagod na siya sa lahat ng gawain. So, ayan, yan yung agenda ko talaga, ang magpakapagod. Gawing busy ang buhay. So, ayan, nag-vacuum ako. Binacuum ko talaga buong bahay namin. Lahat ng carpet, lahat ng gilid, talagang pinaglilinis ko. Dahil nga, bihira lang din na magkaroon ng kuryente dito ng tuloy-tuloy. Dahil madalas, putol-putol ang kuryente namin dito sa Pakistan. Ewan ko ba, dito sa Pakistan, dito sa bahay namin, dito sa lugar namin, 4 hanggang 5 beses na puputol ang kuryente. So, hindi talaga natutuloy-tuloy yung mga gawain ko. Imbis na magtuloy-tuloy yung gawain ko, is napuputol-putol dahil nga nawawalan ng kuryente at kailangan ko ng kuryente para sa mga gawaing bahay. So, ayan, inuna ko muna ang pagva-vacuum bago magpunas dahil alam ko mawawalan ng kuryente. So, yan ang inuna natin kung ano yung kailangan natin ng kuryente. At sumunod naman, ayan, naglinis naman ako ng mga salamin namin. Dahil yung mga salamin namin, ang lalaki. Sobrang lalaki ng mga salamin namin. So, kailangan ko ng hagdanan. Hiniram ko pa yung hagdanan na yan sa bayaw ko. Sabi ko, pera muna ako. So, ayan, habang nagpupunas na rin ako ng salamin, nakapaglaban na rin ako. So, dapat habang nagva-vacuum, naglalaban na rin dahil syempre kailangan natin ng kuryente. So, ayan, nagmamadali na rin ako niyan dahil after naman natin maglinis ng mga salamin, ay naka-schedule din ako. After natin maglinis ng salamin, ayan, kailangan ko rin magluto para sa tanghalian ni Babu, tanghalian namin dalawa. Dahil ang mga biyanan ko at mga bilas ko dito sa bahay, hindi sila kumakain ng tanghalian. What? Ang kinakain lang nilang tanghalian is yung tsaa nila at yung pinakatinapay nila. Hindi sila kumakain ng kanin o heavy meals o kahit na ano. Tsaa at tinapay lang. So hindi kami, sa tagal ko dito sa Pakistan, hindi pa rin talaga ako sanay na hindi kumakain ng lunch. So ayan, after nitong maglinis, after magpunas-punas ng salamin, magluluto naman ako para sa amin ni Babu. So ayan, nagluluto na rin ako at sinasangag ko na rin yung tira naming kanin kagabi dahil bawal mag-aksaya ng pagkain. Siyempre. At saka, mas maganda tong sinasangag na lang yung kanin lamig kesa magluto na lang ng bago. Dahil mas para sa akin mas pabor sa akin yung kanin lamig na kinakain namin kesa yung bagong saing. So, ayan, nagluluto ako ng pananghalian pero parang mukhang almusal dahil sangag, dilis, at saka pritong itlog yung lulutuin ko. So, ayan, nagmamadali na ako dahil nagugutom na si Babu. Ayan. So, ayan, panay-pasok na ni Babu sa kusina. So, habang naggagawa ako ng mga gawaing bahay, si Mama yung nag-aalaga kay Babu. Siya muna yung nagbabantay kay Babu dahil napakakulit ng batang yan. Sobra. And then, today, ang agenda ko talaga is maglalaba ako ng carpet. Ningal ako. Kasi inakyat ko yung mga carpet. So, pakita ko sa inyo.
ano yung tsura sa loob. So, ayan na. So, wala na yung carpet namin. Ayan, parang, ano na lang to, parang styrofoam. Yan. Yung mga ganong carpet. Ayan. Wala na dito. Inakyat ko na dahil lalabhan. Lalabhan ko. Ang bigat ng carpet. Tuyo pa lang. Ang bigat na. Tuyo pa lang yung mga carpet na inakyat ko. Nabibigatan na ako. Paano pa kaya pag nabasa na yon at lalabhan ko na. Kaya hingi ako ng tulong kay mama at kay Bobby. Grabe. Teka lang. Papahinga lang muna ako. I'm catching my breath. Akit na ako at umpisa ko na ang paglalaban ng carpet. Di ko alam paano laban yung carpet dito, pero tutulungan ako ni Bobby kung paano lalaban yung carpet. Dahil nung isang araw, nakapaglaban na siya. Sabi ko, ay nilalaban nyo pala. Akala ko pinapalaban nyo. Kaya nalaman ko na nilalabhan niya pala. Nag-decide ako, sige, today, agenda ko is maglalaban din ako ng carpet bago tuluyang mag-winter na sobrang lamig na talaga. At least ngayon, pag natuyo sila, malinis. At saka, safe para kay Babo yung carpet. Dahil si Babo mahilig magkakain na, nagdadampot-dampot ng kung ano-ano sa carpet. Carpet. Kung sino-sino yung mga pumapasok, tapos nakapaalang, di ba? So, para safety na rin kay Babo. So, kailangan linisin na lahat habang hindi pa tuluyang nag-winter dito. Malamig na, oo, pero hindi pa daw ito winter. Hindi pa daw ito winter. So, ayan. Samahan niyo ako, guys. Boy! So, ayan, nag-uumpisa na ako maglinis ng carpet. Actually, kinabukasan na to. Where are you taking water, Bobby? From here? Hindi na ako naligo dahil alam ko madudumihan lang din naman ako at pagpapawisan. Siguradong pagpapawisan ako nito dahil nga maaga pa lang, as in maaga nag-umpisa na ako. Dahil nga sabi ko, hindi ko na tapos kahapon. So, kailangan tapusin ko na yung umpisang kong agenda o balak gawin. Dahil nga ayokong ipabukas yung mga dapat gawin mismong araw. Ganun ako eh. Pag may gusto akong gawin sa isang bagay, gusto ko tapusin na rin siya ng mismong araw kung kakayanin ng katawan at ng oras. Dahil bilang nanay, talagang kulang ang 24 hours. Promise, kulang ang 24 hours sa mga balak o mga gusto natin gawin sa buhay. Aminin nyo. 'Di ba? Ang hirap pagkasyahin yung 24 hours sa buong mga gawain natin. Tapos alagaan pa yung mga anak natin. Minsan nga, hindi na nga natin nakaiisip yung alagaan din ang sarili natin, 'di ba? Dahil kulang na kulang ang 24 hours sa buong isang araw. Parang sa paglilinis pa lang ng bahay, sa pag-asikaso pa lang sa bahay, ubos na yung oras mo, ubos na yung panahon mo. Tapos, meron ka pang isang bulilit. Ako nga, maswerte ako, isa lang bulilit ko na napaglalaanan ko ng panahon. Paano pa yung iba, 'di ba? May mga 3, 4, 5. Paano nyo nagagawa yun, guys? Paano nyo nagagawa yun, be? Nang kayo lang, na walang katulong? Paano? 'Di ba? So, ito, alhamdulillah, kahit papano, isa lang yung bulilit ko, pero may tulong ako. May katulong ako na mag-alaga o magtingin-tingin sa kanya. 'Di ba? Hindi katulad ng iba na talagang sa kanila lahat ng mga gawaing bahay, sa kanila pa lahat ng pag-aalaga ng bata. So, maswerte pa rin ako kahit papano. Maswerte ako sa part na to. At nagpapasalamat ako sa mga in-laws ko dahil tinutulungan nila ako. Hindi nila ako nahiyaan na mahirapan o maramdaman na nag-iisa. So, ayan. Tinutulungan na rin ako ni Bobby. Actually, tinuturuan niya ako. Hindi lang tinutulungan, tinuturuan din niya ako. Dahil hindi ko talaga alam kung paano linisin yung carpet nila dito. So, may carpet din kasi kami sa Dubai. So, yung carpet namin sa Dubai, pinapalinis ko lang din talaga yun. Tatawag lang kami, tapos sila na yung magbabalot, sila na yung mag-arrange kung paano nila kukunin o pipick upin yung carpet. And then, pagbalik, malinis na. Ganon, sila na rin ang magkakabit.
Ganun yung palinis namin ng carpet sa Dubai. Kaya dito hindi ko talaga alam. Akala ko ganun din, may maglilinis lang ng carpet o meron lang magpi-pick up tapos kukunin ganun. Yung pala sila-sila lang din ang maglilinis. 'Di ba? Imagine. Ayan. Tapos maliban pa diyan may mga blanket pa na lalabhan kasi nga 'pag winter dito, pati mga blanket nilalabas. Tapos yung mga unan, ilalabas din para mabilad dahil nga kapag winter, masyadong cloudy na at bihira na lang sobrang init. Bihira na lang maglabas si init talaga dahil kahit hangin, malamig. As in, promise. Kaya parang ang hirap magpatuyo kapag ganun sitwasyon, 'di ba? So ito, todo kuskus kami. At ito pa, buti na lang din meron kaming rooftop dahil meron kaming space para maglinis ng mga ganitong bagay. Dahil yung sa baba, yung pinakababa namin na nagrerenta sa first floor, wala silang space para maglinis ng ganito. So, ayan, minsan pag gusto nila maglinis ng carpet nila o may mga blanket sila na ipapabilad, nagpapaalam sila doon sa mga in-laws ko. So, pinapayagan naman lalo na kapag wala namang walang masyadong sampay sa rooftop. So, pinapayagan naman sila na magsampay dun sa rooftop namin. At nagsha-share-share naman. In fairness, hindi naman sila madamot. So, ayan, todo kuskus kami. At pinaghandaan ko ang katawan ko para linisin ang carpet. Actually, mabigat nga yan eh. Mabigat yung carpet na yan nung inakyat ko mula second floor hanggang sa rooftop. Inakyat ko lang na mag-isa dahil ayoko naman humingi ng tulong sa mga bayaw ko. Ewan ko ba, feeling ko kaya ko naman eh. So, bakit pa ako hingi ng tulong? Ganun kasi ako. Pag alam kong kaya ko naman, 'di ba? Pero ayun nga lang, todo hingal lang. Todo hingal at nakakapagod, nakakaubos ng energy habang inaakyat ko yung mga carpet na yan. At sinabi ko na rin sa bilas ko na lilinisin ko yung carpet. So, minadali na rin niya yung mga gawain niya sa baba. Dahil yung bilas ko, maliban sa mga gawaing bahay, meron din siyang ginagawang pagluluto ng mga roti at ibinebenta niya sa mga opisina dito sa Pakistan, dito sa mga katabing opisina. So, yun yung pinakahanap buhay ng in-law ko na to. At hindi lang siya, pati yung sa asawa ng bunsong kapatid ni Sudi. Actually, lahat ng babae dito, ayan, meron silang mga trabaho, may mga gawain na kahit papaano nakakatulong sa mga asawa nila. Yung iba nga may nakikita pa ako na nag-uopisina eh. Tapos yung iba naman, kapag kaya ng oras nila, ayan, nagkakaroon sila ng mga freelancing. Dito kasi sa lugar namin, lalo na dito sa part ng asawa ko, yung mga babae, hinahayaan nilang magtrabaho. Kung gusto nila magtrabaho, may laya silang magtrabaho. As long na inform lang yung asawang lalaki kung kaya o hindi. Pero kadalasan naman dito, yung mga babae dito, may mga trabaho naman sila. Pansin ko sa lugar namin. Dahil yung kahit mga kapitbahay namin, nakikita ko na nag-uopisina, yung mga pinsan ng asawa ko, nagtatrabaho. So, hinahayaan din sila magtrabaho maliban sa mga gawaing bahay o pamilya. Dahil yung mga nanay, tatay naman, sila naman yung, mga lolo't lola, sila naman yung nag-aalaga sa mga apo-apo kung may mga anak na. Ayan, tinulungan na kami ng biyanan kong babae. Hindi na siya nakapagpigil na hindi kami tulungan. Dahil, syempre, ewan ko, tong biyanan kong babae, gusto niya lagi na tinutulungan ako sa mga gawain. Natutuwa naman ako. Hindi niya ako hinahayaan na mag-isa o mapagod mag-isa. So, dahil nakatira din naman sila sa bahay namin. So, ayan, tumutulong din siya ng mga gawaing bahay.
Ang nag-aalaga tuloy kay Babo is yung biyenan kong lalaki. So, ayan. 3 na kami nagtutulong-tulungan para sa paglilinis ng carpet. At maliban sa paglilinis ng carpet, meron din ako mga blanket na nilabhan na. Nalabhan ko na habang may kuryente pa sa baba. Sinalang ko na rin sa washing machine namin dahil dito hindi talaga ako nakakapagkamay ng laba dahil makakapagkamay pa ba ako maglaba? Sobrang parang feeling ko hindi nakakayanin talaga ng oras ko. So ayan, nagtutulungan na lang kami para pabilis yung paglalaban namin ng carpet. In fairness, tong carpet nila ang bibigat. Sobrang bibigat. Lalo na itong nasa living room namin. Kasi nga, yung nasa living room na carpet namin is mga ano pa yan, regalo nung kasal namin ni Sudi. So, may pagka-unique yung design niya, Turkish design. Sabi ng in-laws ko. So, nakakaano naman, naniniwala naman ako. Dahil nga maganda yung burda. Tsaka pulido talaga. Ang ganda. Ang ganda ng design. So, naniniwala naman ako sa mga sinasabi nila. At sa paglilinis ko ng carpet na to, isa sa mga paraan ko na rin para hindi naman makalimot, pero para mapagaan lang yung nararamdaman ko dahil syempre parehong umalis si Francis at saka yung asawa ko. Hindi naman sila sabay umalis pero same week, parang ganun. Nahirapan din ako mag-move on. Medyo barado pa nga ilong ko kakaiyak nang ginagawa ko ang pag-vlog na to. Ang pag-voice over pala. So, para mag-clear yung mind ko, ayan, ito yung way ko para mapabilis lang din yung mga panahon na habang wala sila, 'di ba? At saka ayoko naman pakita sa kanila na nagmumukmuk ako. Kasi actually nung kinabukasan na umalis si Sudi, tinanong ako lahat nila. Actually lahat talaga sila nagtanong sa akin mula sa mga bayaw ko, bilas ko, tsaka sa mga biyanan ko. Tinatanong nila ako, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Kasi parang nagulat sila na kinabukasan na pag-alis si Sudi, okay na ako. Parang I'm fine. Jolly na ulit ako. Tuloy kaagad ako sa mga gawaing bahay. Nagvo-vlog na ulit ako. Si Babu, inaasikaso ko na kaagad. Parang sabi ko naman kasi sa kanila, okay naman. Kasi sanay na rin ako na naiiwanan. Sanay na naiiwanan, ganun yun. Hindi, I mean, sanay na rin naman ako na si Sudi umaalis-alis. Kasi dahil nag-Dubai na rin naman kami, pag nasa work si Sudi, kami lang naman ni Baboy yung naiiwan sa bahay. So, parang ganun na lang yung iniisip ko na, darating din si Sudi mamaya. O, darating din si Sudi bukas. Kasi ganun yung setup namin sa Dubai. Pag-aalis siya ng tanghali, kinabukasan na siya darating. Dahil nga, ang duty niya is 13 to 14 hours. So, kasama lang namin talaga si Sudi kapag matutulog. Ayun lang talaga yung oras niya para sa amin, tulog. Minsan nga pagising niya, tulog pa si Babu. So, hinahayaan na lang niyang matulog si Babu. Kinabukasan na niya nakikita si Babu. So, parang ganun na lang iniisip ko na uwi rin naman si Sudi. At pag nasa work naman siya, nagbi-video call siya. Parang ganun lang din naman talaga. Ganun yung setup namin. So, sabi ko, okay lang naman ako. Parang pareho lang din naman ang setup dun sa Dubai, tsaka dito. Yun nga lang, dito talaga as in, physically, wala talaga si Sudi. Hindi talaga siya umuuwi. At
yun lang yung difference. Kasi nagbi-video call pa rin naman siya every nagbe-break siya. Kami pa rin naman nakakausap niya. At araw-araw pa rin kami nagbi-video call kayo. So, okay pa rin. At lagi kong ina-assure din sa kanila na okay lang ako, wag niyo ako masyadong isipin, okay lang ako. Kasi strong independent woman tayo. At ayoko rin pakita kay mama o ayoko sila mag-alala na ano ba 'to, iniwan ni Sudi dito sa bahay is weak o mahinang nilalang. Hindi tayo gano'n. Hindi tayo pwede magpadala sa mga pagsubok. So, kailangan matatag tayo. At meron kasi akong babo na pinaghuhugutan lahat ng nararamdaman ko. So, okay lang ako. Lagi ko inaano sa sarili ko na okay lang ako. Okay lang kami basta may babo ako. Yun ang lagi kong tinatatak sa isip ko. At ayan, medyo napapagod na yung bilas ko dahil siya yung nagbabrush, ako naman yung siya yung nag-hand brush, tapos ako naman yung ah, babrush ng stick. So, mas mahirap yung sitwasyon niya kesa sa sitwasyon ko actually. Pero in fairness talaga, bilib ako sa bilas ko na to. Kapag kailangan ko ng tulong, nandyan lagi siya. Siya talaga yung front row na tutulong sa akin. Kapag sinabi ko kailangan ko ng tulong, nandyan siya. Kaya natutuwa ako sa bilas ko na to. Kaya nung kaya nung galing kami sa Dubai, isa siya sa mga binigyan ko talaga ng special gift. Binigyan ko siya ng relo. Siya lang yung binigyan ko ng relo. Sa lahat ng bilas ko. Kasi, ayun nga, may special treatment. So, ayan. Ganito pala ang paglinis nila ng carpet. Binabasa, tapos sinasabunan, tapos binabalawan. Ganun lang din. Hanggang sa mawala yung pinaka-alikabok niya. Kasi unang banlaw, nandun pa talaga yung grabe alikabok. Grabe. As in, madilaw-dilaw pa yung tubig. So, ayan. Nagtulungan na kami ni Bobby na isampay doon sa isang part ng rooftop namin. At si Babu kasama rin namin sa rooftop. Pero nandyan naman yung biyanan kong lalaki na nagtitingin-tingin o nag-aalaga kay Babu. At ayan, tapos namin maglinis ng carpet. At nililinisan naman namin yung buong rooftop. Kasi meron pa kaming susunod na batch na lilinisan ng carpet. So, tatanggalin na muna yung excess water sa pinaglinisan namin ng unang carpet. Para sa susunod na carpet, malinis na yung lalapagan. So, ayan. Todo walis kami ni mama dahil yung tubig ko saan sana nagpupunta. Wala kasi talagang maayos na gawa dito actually. Minadali lang yung paggawa ng bahay na to una. At yung rooftop hindi talaga maayos. Actually nung dumating nga kami dito walang railings ba yung tawag dyan sa bakal na yan. As in, bakante kaya hindi kami umaakyat ng rooftop ni Babu dahil nga natatakot ako baka mahulog si Babu. Napakalikot pa naman na bata na to. So, bago umalis si Sudi, pinalagyan niya yan, yung buong rooftop ng railings para pag may mga bata o may mga aakyat, safe. Safe na makakapag-takbo-takbo sila, makakalakad-lakad dito sa rooftop. Sinuggest ko talaga kay Sudi bago siya umalis, maasikaso na niya lahat ng bagay na kailangan dito dahil nga siya lang naman na pagsasabihan ko, mahirap na magsabi sa mga in-laws ko o sa mga bayaw ko dahil may kanya-kanya din silang pamilya na inaasikaso o inaalagaan. So ayan, natapos kami ng maaga. Nag-umpisa kami ng alas 10. Alas 11, tapos na kami. Ayan na yung mga carpet.
Tinulungan kasi ako ni Mama at saka ni Bobby. Kaya natapos na kami. Tingnan nyo naman paligid, oh. Oh, diba? Mga bundok na yan. Akala ko alas 2 na. Yung pala, alas 11 pa lang. So, sabay na ako magbablog. Masyadong masilaw. Ito yung mga naipon na tubig, guys. Oh. May maliit kaming sapa. So, see ya, guys. Bye. At sa mga bagong nanonood sa akin ngayon, please subscribe to my channel and help me to reach 100k para makabili na tayo ng bagong camera. Kasi ang dami nagko-comment sa akin na ang pangit daw ng kumakuha ko dahil magulo, masyadong shaky. Hindi pa po kasi gimbal yung camera ko. So, sana tulungan nyo ako, makabili tayo ng bagong camera, 'di ba? Para ma-enjoy natin yung mga scenic view dito, mga gandang view. At nakikita nyo yung background ko, ang ganda ng mga bundok, 'di ba? So, para mas ma-appreciate natin sila, mas maganda yung makakuha natin sa mga magandang view dito sa Pakistan. At sa mga bago nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. And comment down below kung may mga gusto pa kayong gawin ko dito habang nandito pa ako sa Pakistan o mga gusto ninyong isuggest na pwede natin gawin habang nandito pa ako sa Pakistan. So, dito na po natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog, inshallah. Bye!